Yamaha XSR 155, ang classic bike na mayroong modern design. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklo na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakapogi pala talaga ng dating nitong kanilang XSR 155 dahil nga ito ay isang classic bike, pero ang kagandahan niyan is nagkaroon na po siya ng modern design. Dito pa lang po sa kanyang headlight, rounded shape po yung kanyang pagkakadesenyo. Nagkaroon ng partition sa gitna at may nakalagay po rito na XSR. Chrome color naman po siya. So nagkaroon po siya rito ng high beam and low beam. Nandito naman po itong kanyang turn signals, which is kagaya pa rin ng mga traditional, no, malalaki. At saka bulb type po yung kanyang ginagamit. Ang ganda rin nitong kanyang brace dito na alloy, which is very attractive kasi nga po silver color. At dito naman po sa bandang ibaba, nandito naman po itong kanyang single horn. At para sa akin, very attractive yung color nitong kanyang inverted telescopic fork. Dahil talagang gold yung kanyang color, yayamanin yung kanyang dating. Well, ang kagandahan naman yan, since ito po ay equipped with inverted telescopic fork, asahan po natin na talagang nakakapagbigay po ito ng ultimate na bouncing performance. Kaya maaasahan natin yan in any road condition. Well, ito naman pong kanyang front fender dito, glossy black along with matte black pagdating rito sa kanyang brace. At ang kanya naman pong single rotor disc brake, rounded po yung kanyang shape, equipped with two-pot caliper na matte black yung color. At ang kanya naman pong mags is glossy black at mayroon naman po itong Y design. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong dito sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 70/17. Ang kanya naman pong stock tires, ayan po, para naman po siyang semi-dual purpose pattern tires, no? Almost the same na rin po siya. So talagang ideal naman po siya pang on and off-road condition, tamang-tama. Mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Nandito naman po ito kanyang fully digital meter panel. Well, napakaganda mga ka-LM kasi nga classic yung dating bilog, no? Mayroon naman po tayong makikita rito na Yamaha logo nasa bandang itaas. May mga maliliit dito na bilog, which is yan naman po yung kanyang mga indicators. At ito naman pong bilog dito sa gitna, ito po yung kanyang digital display. Ang kanya naman pong handlebar is naked, napaka-flawless. So talagang classic na classic yung kanyang dating. Glossy black naman yung kanyang kulay. Pagdating dito sa kanyang mga buttons, meron na po itong passing switch or yung passing light. Merong high beam and low beam, ang kanyang horn, at ang kanya namang turn signals selector. Nandito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila naman po, mayroon po siyang engine kill switch. Included na rin po rito yung kanyang electric starter. Nandito naman po itong kanyang front brake. Pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key along with shutter lock button for safety purposes. Ang ganda rin nitong kanyang fuel tank, no? Napakalaki. And then very attractive. Nagkaroon po siya rito ng XSR na gold color. Ganun din po rito sa bandang gitna. May nakalagay rito na Yamaha. 3D emblem po yan na gold color. Magkabilaan po yan hanggang rito sa kabila. Nagkaroon naman po siya ng two-tone color combination, glossy black along with matte black. Yung kanya naman pong fuel tip, ayan o, gray color, nagkaroon po ng silver na rounded. Anyway mga ka-LM, ito po palang ating XSR 155 ay meron pong 10 liters na fuel tank capacity. So napakalaki, no? Napakalayo na rin po nang pwede nating mapuntahan in just one full tank. Ito naman pong kanyang side cover, no? Napakaliit. Talagang ganyan po yung mga dating ng mga legendary na mga classic bike. May nakalagay naman po rito na XSR na decal. Gold color pa rin. And then meron po siya ritong susian na kung saan ay pwede nating buksan itong part na ito. And then ang kagandahan niya, no, very attractive itong handcrafting na makikita natin dito na aluminum. Yun, no, mayroon pong 3 butas dyan. So gawa po ng kamay yan po yung pinagmamalaki nila. Which is talagang napakaganda nga din naman na malagyan po siya ng silver color dahil nga po ito po ay matte black, kaya talagang nag-stand out yung kanyang kulay. Mapunta naman tayo rito sa kanyang engine design, no? Matte black yung kanyang cover. Ganon din po itong kanyang sprocket cover, black din yung kanyang color. Mayroon na din po pala siya ritong engine extension protection, no? Na kung saan ay mapre-prevent po natin na matalsikan ng bato para po maiwasang magasgas itong ating engine. And then dito naman po sa bandang ibaba, nandito naman po itong kanyang shifter.
At ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. Matibay din po itong kanyang pillion step para sa ating rider dahil ito po ay alloy. So not fadable naman po yung color. Ang cute din itong kanyang palikpik rito sa bandang itaas. At dito naman po sa bandang ibaba, nandito naman po itong kanyang side stand. Anyway mga KLM, wala po pala itong center stand. Dahil nga classic bike yung kanyang datingan. Dito sa bandang itaas, nandito naman po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. So the same lang din po, alloy, no? Not fadable yung color. And then matte black naman po, rounded shape itong kanyang metal parts na ginamit para sa ating pillion step. Dito po sa bandang ibaba, mayroon na po pala siya ritong built-in na mudguard. Well, napaka-forma din, no? Nagkaroon ng mga sharp edges. Ang kagandahan naman yan ay na-prevent po natin na tumalsik yung mga dumi rito po sa engine or other body parts nitong ating motorcycle. At pagdating naman po sa kanyang monoshock absorber, ayan, no? Kitang-kita natin mga KLM. Yellow naman po yung ginamit nila na coil spring. Well, ang kagandahan naman po rito sa kanilang monoshock absorber is nasa center po siya, which is nasa center of gravity. Nakakapagbigay po siya ng accurate na bouncing performance. Well, dito naman po sa kanyang protection guard para naman po sa kanyang chain, matte black naman yung color at napakakapal, no? Cast iron po pala yung ginamit nila rito na swing arm. Well, masasabi natin na talagang very reliable to dahil nga very thick, no? Durable talaga siya. Well, mapunta naman tayo rito sa bandang itaas. Ito talaga, napaka-classic ng kanyang upuan, no? Nagkaroon ng mga guhit rito, which is mas maa-appreciate mo talaga yung kanyang pagka-retro style, no? Nagkaroon pa siya ng built dito na pwedeng paghawakan. And then yung kanyang stitches, premium na premium yung dating. And then yung kanya pong pagkakatahe, ayan, masasabi natin na durable po siya. Dito sa likod may naka-intact po dito na Yamaha. Well, silipin naman po natin itong kanyang tail light. Yun, talagang pan din ako ng mga classic bike dahil nga puro rounded shape po yung pagkakadesenyo ng mga classic motorcycle. Well, very attractive din dahil nga unique, no, nitong kanyang tail light. And dito naman po itong kanyang turn signal, so malalaki. Ganyan talaga yung mga legendary design ng mga classic bike. At itong naka-imbose na to na extension, nandito naman po itong kanyang plate light. May added reflector sa gitna at ito na rin po yung kanyang nagsisilbing plate holder, itong kanyang rear fender. Well, pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa likod, equipped po ito ng single rotor disc brake, rounded shape, along with single pot caliper na Nissin brand, and then glossy black yung color. Ganon din po yung kanyang mags white type na glossy black. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, rito po sa likuran, ito po ay mayroong 140 by 70-17. Wow! Napakakapal niya ang kanyang rear wheels at saka naka-semi dual purpose pattern tires. Well, ang kagandahan yan mga KLM, since napakakapal nitong kanyang rear wheel, nakakadagdag po yan ng added stability in any road condition. And then naka-semi dual purpose pattern tires sa harap at likod, pwede po natin siyang gamitin pang on and off road condition. At napakaganda rin ng dating nitong kanyang stock pipe. Yun, no, nagkaroon ng mga butas-butas rito, no? Talagang retro yung kanyang datingan. Yung kanyang tip, ang kulay naman po is silver. Ayan, nagkaroon siya ng two-tone color combination. At dito naman po sa bandang ibaba, nandito naman yung ating foot brake. At ang atin pong Yamaha XSR 155 ay meron pong 810mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman, medyo tiptoe tayo. Pero saktong-sakto lang naman para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Yamaha XSR ay meron pong 155 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 14.2 kW at 10,000 RPM, habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 8,500 RPM. At may bigat naman po itong 134 kg. At ang presyo po ng ating Yamaha XSR 155 ay nagkakahalaga po ng 182,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 37,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 7,619 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Yamaha XSR 155 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Rebson Guansun Group. Dito po yan sa Dagupan City, Pangasinan. At para naman sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.